Magandang hapon po. Kasunod ng nadiskubring wasak at halos nakalbong bahura sa Rosal Reef at Escoda Shoal, isang sandbar naman malapit sa Pag-asa Island ang tinambakan ng mga patay at durog na koral. Sa lugar na yon, laging nakaharang ang barko ng China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia vessel. Nakatutok si Joseph Moro. Imbes na mga natural na buhangin, tambak na mga patay at durug-durug na mga corals ang nadiskubre nitong Biyernes sa Sandy Cay 2. Isa ito sa 4 na queso sandbar na matatagpuan sa bungad lamang ng Pag-asa Island sa Kalayaan na may layong 3 nautical miles o halos 6 na kilometro lamang. Dito nakaharang araw-araw ang barko ng China Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia vessels. Kumpara sa Sandy Cay 1 na puro buhangin, ang tambak ng mga coral sa Sandy Cay 2 halos yung taas na ng tao. Bago makarating sa Sandy Cay 2, may barko ng Chinese Coast Guard na sumubok pang humabol sa mga pumunta roon at bumusina pa. Hinihintay pa namin ang panig ng AFP Western Command. Matatandaan sa pag-inspeksyon ng Philippine Coast Guard sa Rosal Reef at Escoda Shoal, ubos ang mga coral sa ilalim nito. Ayon sa ilang maritime law expert, ganito ang karaniwang ginagawa ng China bago nila simulan ang reclamation na pagtatambak ng mga artificial island. Hinihingan pa namin ng pahayag ang Chinese Embassy. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, kung saan hirap makapangisda ang mga Pilipino, may floating barrier pang nadiskubre na nilatag umano ng China. Nakatutok si Rafi Tima. Ito ang malapitang kuha sa mga barrier sa entrada ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na ayon sa Philippine Coast Guard ay pinangharang ng China Coast Guard. Kwento ng mga mangingisda, hindi lang ito simpleng boya, kundi may pangharang din sa ilalim para masigurong hindi makalulusot ang malalaking bangka o barko. Nilapitan ko ang barrier habang nasa malayo ang mga nagbabantay na China Coast Guard. Napakakapal ng lupid na nakatali dito sa mga boyang ito. At meron pang net dun sa ilalim. At ang pabigat dun sa magkabilang dulo ay mga chain, mga bakal. Ito ngayon ang nagsisilbing harang dito sa nag-iisang lagusan papasok dito sa Bajo de Masinloc. Dito dati dumadaan yung mga mangingisda Pilipino kapag sila ay mangingisda sa loob ng bahura. O kaya naman pag masamang panahon ay magtago at mag-angkla dito sa loob ng bahura. Pero ngayon, meron ng mistulang gate dito sa nag-iisang entrada. Kasama ang GMA Integrated News sa mga lula ng BRP Dato Bangkao ng BIFAR papunta sa Bajo de Masinloc, sinubukang harangan ng China Coast Guard ang pagpasok doon ng barko. 30 kilometro pa lang namin sumalubong at nagraradyo na ang CCG. Kanila raw ang Bajo de Masinloc mula pa noong sinaunang panahon. The activity is fiercely infringed on the maritime rights of China. You must stop your activity and leave this area immediately. You do not interfere with our activities here inside the Philippine waters. You are inside the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. Nakalusot din ang BRP Dato Bangkao at nag-angkla 300 metro lang mula sa Bajo de Masinloc. Ito na ang pinakamalapit na narating ng isang barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc mula ng bantayan at tangkinin ng China. Sa 3 araw na pananatili ng barko, namigay ang BIFAR ng 60,000 litro ng diesel sa 54 na mother boats o malalaking barkong pangisda ng mga Pilipino. Ito na ang ika-4 na ganitong operasyon ng BIFAR dito sa Scarborough Shoal. At ito na raw ang may pinakamaraming mangingisda na dumagsa rito para makakuha ng libreng krudo. Hanggat may pondo, ipagpapatuloy daw ng BIFAR ang pamimigay ng ayuda. Maibsan man lang ang hirap na dinaranas ng mga Pilipinong mangingisda rito. Lalo pat nandito nga sila sa Scarborough Shoal, hindi naman sila makapangisda sa loob mismo ng bahura. Ayon sa mga mangingisda, malaya naman silang nakakapangisda sa labas ng bahura. Pero bawal pa rin sila sa loob kung nasaan ang maraming klase ng isda. Ang mga mangangahas, mabilis na hinahabol at itinataboy ng China Coast Guard. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita, patas na investigasyon daw ang panawagan ng lider at mga miyembro ng Socorro Bayanihan Service Incorporated sa Surigao del Norte. Nakatutok si Marisol Abdurrahman.
Ito raw ang panawagan ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa mga kinauukulan. Bata, matanda, hindi na napigilan ng mga kasapi ng bayanihan ang maging emosyonal dahil anila sa panghuhusga sa kanila. Ang tanging hiling nila, patas na imbestigasyon. Sa gitna ng pagiging emosyonal, halos himatayin pa si Senyor Aguila. Kanina, nagpunta sa Sitio Kapihan ang Provincial Director ng Surigao del Norte Police para iabot ang invitation ng Senado sa gagawing pagdinig sa Huwebes. Para ma-assure ko rin, ma'am, na ma-inform sila, talaga na-inform sila, and yung commitment nila na pupunta po doon sa hearing po. Panawagan ni Senyor Aguila sa mga mambabatas. Sana po dito na lang sa amin yung Senate inquiry, kasi dito naman yung issue dito sa amin sa Kapihan. Para sila mismo isa sa mga tao na magtanong, sila yung mismo yung mga tao yung personal na lang ma-imbestiga rito. Pinapirma rin ng PNP ang 10 pulis na nag-absence without leave o nag-awol. Meron na raw dismissal order ang mga ito. Malapit naman ako sa pamilya ko, ma'am. Dito yung pamilya ko. Tapos parang hirap talaga yung bumalik doon. Yung sa baba, ma'am, dati po akong investigator. Alam ko kung ano ang paggawaan ng droga, alam ko kung ano ang droga nakakasira ng pamilya. Pero kung ganyan nga po, ma'am, nga may negatibo akong makikita, ako na mismo. Yung mga maling gawain, ma'am, kung ganyan man, kung may makita man ako dito, ako na mismo bababa. Masaya kahit walang pera. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Senadora Risa Hontiveros na nagsiwalat ng gawain ng SBSI pero wala pa siyang tugon. Nagsauli na raw ng kanilang mga service firearm at kumpleto naman daw ito ayon sa PNP. Nakipagpulong naman kagabi ang mga leader ng SBSI kay Socorro Mayor Riza Timkang para raw makipag-ayos na. Let the LGU make some demands and we will see to it nga. Halimbawa nila, sabi nila, sana wala na yung mga yung parang kuan dito. Wala na yung gate. Walang problema. Kaya pag-usapan natin. Sa yung mga kaso namin, i-atras din namin. Kaya both sides may mga kaso na finahil. Sabi niya, ano nating magawa, nandoon daw sa Senado. Kinumpirma ni Timkang ang kanilang pag-uusap at sinabing hindi raw basta-basta ang hiling ng grupo, kaya hindi pinagbigyan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Hulikam sa NAIA ang isa pang security screening officer na nagbukas ng bagahe at nanguha umano ng gamit ng pasahero. Nakatutok si Von Aquino, exclusive. Nakuna ng CCTV sa NAIA Terminal 2 departure area noong September 13 ang isang security screening officer na binuksan ang bagahe ng isang pasahero. Kinuha niya ang 2 pakete mula sa bagahe at inilagay sa isang airport bin. Ibinaba niya ito sa sahig, tinakpan ng isa pang bin, saka itinabi. Kumuha po siya ng gamit sa isang pasahero na hindi naman sa kanya. Allegedly, sabi niya, binigyan daw siya. Binigay naman daw sa kanya. But to us, extortion po yun, hindi po yun bigay. Ayon sa Office for Transportation Security o OTS, nilabag ng screening officer ang RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Noong Biyernes natapos ang investigasyon ng OTS at tinerminate agad ng Sabado ang screening officer na Abril lang na-hire bilang job order personnel. Effective today, you're dismissed from the service. Ang sabi raw ng screening officer sa OTS, tsokolate ang kinuha niya na binigay umano sa kanya ng pasahero. But we will have to confirm kung talagang tsokolate. Meron ding angle sa tinitingnan natin mga investigador na baka posibleng kaya merong ganun dahil baka may pinalusot naman itong mga screening officer namin. Sinubukan naming hingi ng contact number ng na-dismiss na security officer para makuha ang kanyang panig, pero hindi ito ibinigay ng OTS bilang respeto sa kanyang privacy. 3 tauhan pa ng OTS ang naka-preventive suspension na at sinampa ng kasong administratibo kasunod ng pagkahulikam sa isang screening officer na lumunok ng tila papel kasunod ng reklamo ng isang pasaherong nawalan daw ng $300. Pero sabi ng screening officer, tsokolate yon at hindi pera. Ayon sa Office for Transportation Security, 24 pang kaso ng paglabag ang kanilang iniimbestigahan na bahagi raw ng kanilang intensified internal cleansing program. We encourage kung talagang if you feel na your rights are violated, we encourage the public to file a complaint and we will act on it. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Soberanya ng Pilipinas at pagsunod sa international law sa South China Sea, iginiit ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa UN General Assembly.
Pero may sagot dito ang China at nakatutok si Jonathan Andal. Sa harap ng mga delegado sa United Nations General Assembly, iginiit ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang 2016 Arbitral Award sa South China Sea na pumapabor sa Pilipinas at kumukontra sa pag-angkin doon ng China. Niresolba raw ng desisyon ang estado ng historic rights at maritime entitlements sa South China Sea. At makalipas ang 7 taon, bahagi na raw ng international law ang ruling na ito. Sabi pa ni Manalo, ang pagsunod sa mga international law makatutulong para mapanatiling stable at payapa ang Indo-Pacific region. We advocate the peaceful settlement of disputes in accordance with international law. This has always been our position with respect to the disputes in the West Philippine Sea. Inasmuch as we are prepared to defend our sovereignty, sovereign rights, and territorial integrity. Pero protesta ng China na noon pa may hindi kinikilala ang arbitral ruling, hindi raw UN ang tamang forum para sa mga issue tungkol sa South China Sea. The tribunal's so-called ruling was illegal and null and void. China's territorial sovereignty and maritime rights and interests in the South China Sea will not be compromised by the said ruling under any circumstances. Handa naman daw ang China na resolbahin ang mga maritime disputes sa pamamagitan ng dialogo at konsultasyon sa Pilipinas. Nauna nang sinabi ng Pilipinas na plano nitong ihabla ulit sa korte ang China kaugnay sa mga nasirang coral reef sa Ruzul Reef sa West Philippine Sea. Pero tinawag ito ng China na isang political drama. Nanawagan din ng Pilipinas sa mga mauunlad na bansa na tuparin ang kanilang obligasyon para mabawasan ang epekto ng climate change. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Ang basurang itinapon hindi lang babalik sa atin, magpapabaha pa kung babara sa drainage. Gaya po na nangyari sa EDSA ng umulan, ayon sa MMDA. Pero hindi lang mga basura ang bumara. Nakatutok, si Von Aquino. Matapos ang malalakas na ulan kahapon, biglang binahang ilang bahagi ng EDSA, tulad sa EDSA northbound sa tapat ng Camp Aguinaldo. Sabi ng DPWH Quezon City at MMDA, bumara sa drainage doon ang mga basura. Malalaking semento, pati ang malaking plywood na ito. Gumawa po tayo ng malaking drainage dyan para madala yung tubig papunta sa Lagarian Creek. Unfortunately, pag sobrang lakas ng ulan, nagkakatubig po dyan dahil nababarahan po yung creek, yung ating drainage. Ang mga semento posible raw na galing sa binakbak na kalsada na posibleng hindi nakuha kaya napunta sa drainage. Gumagana rin daw lahat ng mga pumping station. Regular naman daw nilang nililinis ang mga drainage. Kaya pakiusap nila sa publiko, tigilan na pagtatapon ng basura sa kung saan-saan. Ang DPWH Quezon City patuloy raw na i-check ang mga nagbarang drainage kahapon. Ang DPWH naman, ang mandate naman niya is maintenance ng ating mga roadway. So, isinama na natin dyan yung mga, and isama na rin sana yung pag-clearing ng mga inlet. Para tugunan ng pagbaha sa Metro Manila, sabi ng MMDA, binabalangkas na nila katuwang ang DPWH at mga lokal na pamahalaan ang 50-year drainage master plan na popondohan ng World Bank. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Magandang hapon mga kapuso, asahan pa rin ang mga ulan bukas kaya ihanda ang inyong mga payong. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng ulan pagsapit ng hapon. Halos buong araw naman uulanin ng Luzon. Heavy to intense rains ang posibleng maranasan, kasama po dyan ang Palawan dito sa Quezon, ilang bahagi ng Central Luzon at ang Bicol Region. Malakas na ulan din ang asahan sa halos buong Visayas, lalo na sa Aklan. Simula hapon naman, asahan ng mga pag-uulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Ayon sa pag-asa, ang mga pag-ulan sa bansa ay dulot ng habagat at trough o extension ng low pressure area o LPA. At yan ang latest sa lagay ng panahon. Ako si Anjo Pertiara ng GMA Weather Center, maaasahan anuman ang panahon. Kinundina ng Philippine Coast Guard at BFAR ang paglalagay ng floating barriers ng China sa Bajo de Masinloc. Nakatutok si Mav Gonzalez.
Iligal at delikado sa mga mangingisdang Pilipino ang floating barriers na nilatag ng China Coast Guard sa southeastern portion ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal ayon sa Philippine Coast Guard. It is a navigational hazard. Buoys are basically used as an aid to navigation to support the mariners, no, na i-identify yung mga dangerous area. Pero itong pagkakataon na to, they are using floating barrier, no, para pagbawalan ang mga Filipino fishermen na makapasok sa loob ng shoal. Dinokumento raw ito ng PCG at iniulat sa National Task Force for the West Philippine Sea. Ipinapaubayan na raw nila sa DFA at DOJ ang gagawing legal at diplomatic action. May underwater survey na rin ang PCG na iginiit na hindi nawala sa Pilipinas ang kontrol sa Bajo de Masinloc. Si Senate President Juan Miguel Zubiri hiniling sa PCG na agad alisin ang illegal na floating barriers. Ito pa lang daw ang namonitor ng PCG na floating barrier ng China. May minomonitor pa raw ang PCG na ibang maritime features sa ating exclusive economic zone para makita ang kondisyon sa ilalim ng tubig. Ang BRP Sindangan at BRP Cabra naman ng PCG, pabalik na sa Puerto Princesa mula Rosul Reef at Escoda Shoal. Muli silang kumuha roon ng mga bagong video na ipadadala sa UP Marine Science Institute para malaman ang lawak ng pagkasira ng mga bahura. Kaugnay sa sinabi ng China na nagdudulot daw ng polusyon ang BRP Sierra Madre at lumilikha lang daw ng political drama ang Pilipinas. We don't do drama. We produce factual events. Truthful narratives. We don't make up stories. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. The heat is on sa pagbubukas ng Season 99 ng NCAA. At yan ang tinutukan live ni Aubrey Carampel. Aubrey? Nelson, siksik, liglig at nag-uumapaw ng performances ang opening ceremonies ng NCAA Season 99, New Heroes of the Game. Sinimula ng programa sa song number ng ilang sparkle artists with SEA Games Rhythmic Gymnastics gold medalist Daniel De La Pisa at cheerleaders from NCAA member schools. Nag-perform din ang P-pop group na First One. Pumarada rin ang mga atleta mula sa 10 NCAA member schools. At nagbigay ng mensahe si GMA Network Chairman and CEO, Attorney Felipe L. Gozon. The NCAA has the distinction of being the first and premier collegiate athletics association of the Philippines. It has produced so many outstanding national athletes in various fields of sports who have become heroic symbols of our youth, not only in sportsmanship, but also in terms of discipline, perseverance, and excellence. Pinangunahan ni Asia's multimedia star Alden Richards ang opening prayer na sinundan ng pag-awit ng Queendom. Sina Rita Daniela, Jessica Villarubin, Thea Astley, Marian Osabel, Hannah Presilas at Asia's limitless star Julian San Jose. Si Julian din ang kumanta ng bagong theme song ng NCAA. Naroon din si Julia Montes, ang 5 breakups in a romance co-star ni Alden. Ipinakilala na rin ang newest batch of courtside reporters at nagsilbing hosts sina Martin Javier, Mateo Gidicelli, Faith De Silva at Ara San Agustin. Ipinakilala ang bumubuo ng NCAA Season 99 Policy Board and Management Committee sa pangunguna ni Dr. Vincent K. Fabella na President ng komite at host school na JRU. Kasama rin si GMA Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Pinangunahan naman ni JRU Heavy Bombers Men's Basketball Team Captain Ray De La Rosa ang Oath of Sportsmanship. Pagkatapos nito, formal nang binuksan ang NCAA Season 99. Nelson, sobrang intense and exciting ng buwena-manong laban ng Season 99 sa pagitan ng defending champs na Letran at host school na JRU at nanalo po ang Heavy Bombers. Ipinakilala na rin kanina ang AI-generated sportscaster na sina Maya at Marco. Yan muna ang latest. Back to you, Nelson. Maraming salamat, Aubrey Carampel. Mga kapuso, 92 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga balita ngayong weekend. Para sa mas malaking misyon,
para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.